Magandang gabi, Pilipinas. Nito lamang nakaraang mga linggo, muli na namang nabuksan ang isa sa mga isyong politikal na matagal-tagal na ring naging laman ng usapan ng buong bansa, ang Priority Development Assistance Fund o mas kilala bilang Pork Barrel. Ang PDAF ay naglalayong magbigay suporta sa mga foundation at NGO para sa mga proyektong tutulong sa mga mamamayang Pilipino. Ngunit sa paglabas ng whistleblower na nagsasabing inaabuso to ng iilan, muli na namang nabuksan ang usapin ng abolisyon nito sa Senado at Kongreso. Hinati naman ang ideya ng pagbasura ng PDAF ang opinyon ng mga mambabatas. Ngunit ang katanungan, ano nga ba ang mas makakatulong sa mamamayan? Nagiging ugat nga lang ba ng korupsyon ng PDAF? Ano nga ba ang mga kwalifikasyon sa pagpili ng mga popondohang proyekto? Magandang gabi, ako po si Kirby Cristobal. Si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Attorney Mark Castodes. Samahan po ninyo kami sa isa't kalahating oras ng paghimay sa isyong ito. Dito lamang sa PDAF, a PTV Special Forum. Nitong mga nakaraang linggo, nabahala ang sambayanan dahil sa mga napapabalitang anomalya tungkol sa Priority Development Assistance Fund o mas kilala bilang Pork Barrel. Naging maingay ang issue tungkol sa di umano'y 10 billion peso scam na iniuugnay sa isang businesswoman na si Janet Lim Napoles. Sinasabing gumagamit siya ng ghost projects at bogus non-government organizations upang i-divert ang pork barrel funds ng ilang senador sa nakalipas na 10 taon. Bukod rito, umani rin ng negatibong reaksyon mula sa mamamayan, lalo na sa social media, ang pagkalat ng magarbo at maluhong pamumuhay ng anak ni Janet Lim Napoles, na para sa ilan ay nagsisilbing patotoo sa mga isyong iniuugnay sa kanilang pamilya. Kaya naman dahil dito, muling umigting ang panawagan ng ilang grupo at ilang miyembro ng Senado tulad ni Senadora Miriam Defensor Santiago na tuluyan ng ibasura ang pamimigay ng pork barrel sa mga miyembro ng lehislatura. Ang PDAF ay ang pondong inilalaan sa mga miyembro ng Senado at Kongreso para sa mga programa at proyektong kinakailangan ng isang probinsya, bayan o lungsod, ngunit hindi kayang tustusan ng local government units. Hindi ito ang unang isyong kinasangkutan ng mga anomalya tungkol sa pork barrel funds. Nakatutulong ba o nagiging sanhi lamang ito ng malawakang korupsyon sa ating gobyerno? Napapanahon na ba na ibasura ang sistemang ito? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito sa PDAF, a PTV Special Forum. Muli, magandang gabi Pilipinas. Interesante at mainit ang isyong tatalakayin natin ngayong gabi. Priority Development Assistance Fund o mas kilala po natin sa tawag na Pork Barrel. Kasama na rin sa usaping yan ang mainit na isyong kinasasangkutan ng negosyanteng si Janet Lim Napoles at yung mga hakbang na pinagdadaanan sa pagbibigay ng financial support ng mga mambabatas. Lahat ng yan, Mark, pag-uusapan natin ngayong gabi. At napakahalaga nito, Cathy, dahil sa dalawang bagay. Napakalaking amount ang involved. At pangalawa, dahil pera po nating lahat ang pinag-uusapan natin dito. Pera po ng taong bayan. Kaya mahalagang maintindihan natin ano po ba itong sistema ng PDAF, paano ito ginagastos, at bakit tayo parang nalulusutan, kung totoo man. At syempre, mahalaga rin talakayin yung proposal nga ng ilang mga na nagsasabing tanggalin na lang itong pork barrel dahil inaabuso nga daw to ng iilan. At kasama po natin ngayong hapon, Cathy, para ipaliwanag
itong sistema nga ng PDAF or pork barrel sa ating bansa. Ang ating mga guests, meron tayong guests from the academy, meron sa Kongreso, meron din sa private sector at syempre sa hanay ng mga kabataan. Kaya umpisahan na po natin ang pagpapakilala sa kanila mula po sa ACT Teachers, si Congressman Antonio Tino. Magandang gabi po sa inyo. At kasama din po natin, Representative 1st District ng Oriental Mindoro, Representative Doy Lacson. Ay, good evening po sa lahat at sa lahat ng televiewers at sa studio. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mula naman po sa University of the Philippines, NCPAG, Professor Leonor Briones. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa mga kabataan na hindi lang pork barrel ang pag-uusapan natin, kundi ang inyong kinabukasan at yung perang taxes na binabayad ninyo. Dahil kayo ay nagbabayad ng taxes na sa value-added tax. At mula naman po sa hanay ng mga transport operators at private sector, Ginoong Orlando Marquez. Maraming salamat, magandang gabi po. At nandito naman po tayo sa Channel 4 at gusto natin ho itong topic po na ito dahil talagang dapat po ito ay mahimay na po at kung saan talaga at sino talaga ang magpapatupad ang pera ng kaban ng bayan. Kasama rin po natin ang Vice Chairperson ng UP Student Council, Jules Giang. Isang maalap na gabi sa lahat ng mga nanonood ng PTV at lalo na sa lahat ng mga kabataan dahil issue natin ang pork barrel. Issue nga nating lahat ang pork barrel at kasama kagaya ng nasabi ni Professor Briones, pera nating lahat That's ito right. dahil lahat po tayo ay nagbabayad ng buwis. Pero ano nga ba itong PDAF o Priority Development Assistance Fund? Tanungin natin kay Professor Briones. Ano po ang PDAF at saan po ito nanggagaling? Kefi at Attorney Mark, ang PDAF, mas matanda pa yan kaysa akin. Bata pa ako, issue na yan. May mga editorials na noon, 7 or 8 years old ako, na kinakarikature ang mga congressmen at mga senador. Parang hinaharanaan nila yung executive sa ito, kumakanta sila ng roll out the barrel. Ang gusto ko lang i-emphasize ay itong konseptong ito, nakuha natin ito sa mga Amerikano. Pero wala na ito sa American government, sa American system. Pero sa atin, atin pa yung rini-retain. Iba't ibang mga pangalan ang tawag natin ito. Bago naging Priority Development Assistance Fund, itong tawag nito ay Countrywide Development Assistance Fund. Iba't ibang pangalan. Pero the same banana, paleholen, at saka palaki ng palaki. Ngayon, para sa amin, maliwanag naman, again, mga bata, tinuturuan kayo sa elementary at saka sa high school, 3 branches of government, the executive, the legislature, and the judiciary. Ang legislative, yun ang gumagawa ng batas. Ang executive, yun ang nag-execute ng batas. Ang judiciary, nagsesettle kung hindi magkasundo yung 2 branches. Oo, Prof. Kaya, allow ang me- legislative, dapat ba mag-implement ng mga projects? Dapat bang kasali sa pag-execute ng liwanag ang konstitusyon? Kaya I'll jump off precisely from that statement, yung huli po, yung nature nitong PDAF na ito. Congressman Tino, ito po ba ay legislative allocation of a budget? Ito po ba ay executive na proyekto o nagpapatupad po ba ng isang proyekto itong PDAF? Pakipaliwanag po ang nature nitong PDAF na ito. Well, sa General Appropriations Act na nakabatay sa sinusumiti ng executive at inaaprubahan ng Kongreso bilang batas, nagbibigay ng naglalaan ng 70 million para sa bawat kongresista at 200 million para sa bawat senador kada taon, no? At yung legislator ay merong kapangyarihang nombra ng proyekto at sino makikinabang. At ang magi-implement ay yung mga agencies, implementing agencies, no? National government agencies or local government units. Yan ang PDAF. At sa bahagi namin, ako at ilang mga kasamahan ko sa tinatawag nating Bakabayan Coalition o yung Progressive Bloc ng mga legislators sa Kongreso, nag-file tayo ng House Bill 1535 para
tanggalin na o i-abolish ang sabi natin ang pork barrel system, at dito tinutukoy natin hindi lang yung PDAF ng mga legislators, pati yung mga lump sum discretionary funds sa ilalim ng presidente. No, kasama diyan yung President Social Fund. Yung palang Presidential Social Fund galing yan sa PAGCOR at saka sa PCSO. Yung sa PCSO pa lang mahigit 1 billion na ang tina-turnover sa Malacanang. No? Alright. So Mamaya lahat po, ng ito pinapa-abolish natin. pag-uusapan natin itong batas na ito na inihain po ng nila Congressman Tino sa Kongreso. Pero itong 70 million para sa bawat congressman at 200 million naman Okay, sa bawat oo. senador, paano po pinipili kung saan mapupunta itong perang ito, Congressman Liachon? Yes, magandang gabi muli. Ang PDAF po, yung Priority Development Assistance Fund, is being implemented under the guidelines of the DPM, under the Department of Budget and Management, and there are listed projects, we call it menu, that we can implement it in accordance with the guidelines set forth by the DPM, all to fund the development projects ng ating bansa sa kanya-kanyang distrito ng mga congressman. So, may listahan doon, may strict guidelines doon na kung saan mo lang pwedeng gamitin yung PDAF. Pwede po bang, kunwari, dumaan kayo sa isang baryo at nakita nyo na hindi maganda yung kalsada, maaari po bang magdesisyon kayo using the PDAF na ipagawa yun o kailangan po bang may lumapit sa inyo, sa inyong opisina at maghain ng proposal para sa mga proyekto? Alam mo, it's my first term to be a congressman, but I have been the city mayor for 2 terms already. Sa atin, basta may makita ka na pwedeng gawin, ito yung kakulangan ng barangay na ito yung kakulangan ng syudad mo, even without proposal coming from the private individuals, you as a legislator dito bilang congressman at bilang mayor, pwede kung kinakailangang ipagawa. At yun ang, well, of course, iba kasi, nung sabi ko nga, 1 buwan pa lang akong congressman, so may mga procedure. Unlike pagka city mayor, ikaw na mismo yun. No? But then dito, isasabit mo yung listahan mo, na of course, nakita mo na yan previously, and then you have to file a request sa Committee on Appropriations, and then the Committee on Appropriations will then send the proposal to the Department of Budget and Management for the release of the fund para ma-implement na either hindi naman kami pwede mag-implement Hindi man pwede mag-implement ang congressman. Ang nag-i-implement lang nito ay LGU, meaning city government, municipal government, provincial government, or agency charged with implementation like the DPWH o NIA, kung sino man. Okay. Ang, Ginoong Marquez, mukhang itong pondong ito, parang reserve siya na para ang congressman at ang senador ang pumili ng proyekto. Hindi sila ang mag-i-implement nga, nabanggit ni Congressman Liachon. Ano po ang tingin niyo, ano po ang posisyon ng inyong hanay dito sa polisiyang ito? Unang-una, attorney, sa amin po bilang sa transport sector, yung sinabi ni Congressman na dati siya na mayor, yan po ay dumadaan pa rin po dyan sa barangay. Request from barangay, kung yung ay barangay road nakakasakop, yan po ay mayor. Dadaan sa municipal council. Hindi direct sa mayor na magdesisyon na gawin ito. Kailangan dumaan pa rin doon sa proseso. Ganun po. Kaya sa amin po, ang isnad namin, dahil nga ang tawag sa ating mga congressman na kagagalang, ay mambabatas. Pwede silang, kami stand namin, alisin po ang abolish yung PDAF sa Kongreso. Ilagay na lang natin doon sa mga tamang agency para sila ay mag-recommend kung ano yung ire-recommenda nitong congressman na proyekto niya na kanais-nais para sa kanyang bayan, para sa kanyang probinsya. Sa amin ho, hindi po pwede sa stand namin na yung congressman ay siya magde-decide kung saan niya gagamitin yung pondo. Dapat yan ay i-align natin kung saan yung mga properly used. Kung sino yung mga nagre-request, sino yung mga dapat paggamitan, dapat dumaan sa council. Hindi lang yung kung anong gusto mo, doon na. Hindi po pwede yun. Attorney, Yes, Doc. isang
dagdag lamang dyan, sa actual na practice, kasi ang regulasyon ay sila ay mag-identify lamang ang kongresista, ang senador. Pero sa actual na practice, maraming kongresista na may mga construction companies, mga supplier companies, at saka may mga favored NGOs, whether real or not. Doon nag-uumpisa ang problema. Tapos, maski na ang daming regulasyon, tama yung sinabi ni Congressman, ang daming regulasyon na almost impossible na makalusot ka, pero nakakalusot din. Every year na ginawa ng Diyos, na nakuha pa natin ito sa Amerikano, nagko-complain ang publiko sa abuso dito. At saka every year naman, may mga bago na namang rules ang DBM to stop it, pero hindi pa rin nagsasucceed. Lalong lumalala kasi ngayon, dati ang kinocomplain overpricing, dati ang kinocomplain sharing ng cost ng contract, etc. etc. Pero ngayon, ang kinocomplain ghost NGOs, ghost projects, talagang total loss na. So, siguro, tigilin na ito. Okay, nabanggit ni Professor Briones nga, no, marami ng revisions na ginawa para talagang masiguradong mapupunta sa dapat kapuntahan itong PDAF. Pero nakakalusot daw. Si Jules, tanungin natin, anong reaction mo? No? Ikaw bata ka pa. Si Professor Briones, sabi niya, since time immemorial, nangyayari na ito. And it seems na talagang they always find a way. Well, yun nga po yung nakakalungkot na ilang dekada na, kumbaga, nasa culture na to mismo ng government natin. Sinasabi ngayon na yung corruption nasa culture na yun ng government. And sadly, nagkakaroon nga ng iba't ibang mga pamamaraan para makalusot yung mga ibang mga kongresista natin. Sige, we recognize na meron sigurong ibang mga benefits na nakukuha through PDAF. Pero gusto ko sanang balikan natin yung pinaka-esensya ng mandato. Nung sinabi nga ni Ma'am Briones kanina, ng pagkakahati-hati ng ating gobyerno. Yung nga, legislators ka, sabi nga ni Senator Santiago, na lahat ng legislators natin, mandated sila to be legislators and not to be public contractors. So, for me kasi parang redundant na yung ginagawa, yung pinaka-essence ng PDAF sa ginagawa na functions ng local government units. Meron na si Congressman Diachon. Yes, siguro probably I'll be siding on an unpopular move, no? But then para sa akin simple lang yung issue eh. Number one, yung sabi po ng ating kasamaan from the transport sector, alimbawa ho may kanal diyan na nakabukas. Kung alam niyo yung resolution na sinasabing proposal galing barangay, alam niyo may proposal na hindi, kung ayaw mo ipagawa, hindi magagawa yan eh. Simple lang yun eh. Pero kung gagawin mo, magagawa mo. Ang pangalawa, gusto ko lang linawin po, no? Kasi po, yung kongresista under the Local Government Code of 1991 is very clear that stated there that under the Municipal Development Council and the City Development Council and even under the Provincial Development Council, the congressman sits as a member thereof. That's one. Pangalawa, dito yung point natin kay Professor. Para sa akin, simple lang naman. It's not the PDAF that is bad. No? It's the people around. Kasi kung pondo ang pag-uusapan natin ng masama, may development fund din yung city mayor. May development fund din yung provincial government. Fund din yung municipal. Tanggalin mo na lahat. Di paano tatakbo ang gobyerno natin? Okay, Congressman Tino, hindi po ba na itong PDAF makes governance more responsive doon sa pangangailangan? Nabanggit ng mga proponents ng PDAF na mas mabilis nga silang makapag-identify ng pangangailangan at ma-access kaagad dahil sila yung merong mandatong tingnan yung distrito or kung ikaw senador, yung buong bansa. No, it does not make it more responsive. Una-muna, magandang i-emphasize yung kaibahan. Sabi ni Congressman at dating local government executive, yung mayor, yung governor, meron din sila mga development funds, no? Pero ang kaibahan sa PDAF ng kongresista, yung mga development funds, kailangan dumaan yan sa isang, formally merong demokratikong proseso. Kailangan may resolusyon na aprubahan ng konseho, city council or whatever, bago magastos ng mayor yung pondo. Tama po ba? Tapos, pero dito sa PDAF, solely at the discretion of the congressman. Kahit walang humingi, kahit walang beneficiary. Does it make it more responsive? No. Bakit? No? Kasi nga, bakit ba pag may maralitang may sakit, no? Kailangan unang tatakbo siya
sa congressman. No? Tama ba yun? Tapos yung nakadepende pa ngayon siya sa kung papayag o hindi magbigay ng assistance yung congressman. Eh, hindi ba mas responsive na yung Maralita tatakbo diretso sa government hospital at dahil karapatan niya ang basic right to education, eh matutulungan siya dahil may sapat na pondo yung mamamayang yun. Yun ang responsive. Lumalalim. Yung polisiya, yung objective, Cathy, yung wisdom nitong polisiya na ito. Baling muna natin kay Kirby. Maraming salamat, Atty. Mark Cathy. Pero bago ako magtungo sa mga bisita natin dito sa studio, sa mga nais pong makisali sa aming talakayan ngayong gabi, maaari po kayong magkomento sa aming website, www.ptv.ph, at sa Twitter naman po, ang aming pong account is @ptvph, at sa Facebook po, facebook.com/ptvph. Ang mga estudyante nga po natin ngayon, nagbisita mula pa po sa lungsod ng Caloocan, ang University of Caloocan City. Nandito po sila. Lakpakan, syempre. At syempre, ang mga taga Batangas, galing naman ng De La Salle, Batangas. Syempre, unang magtatanong galing sa University of Caloocan, si Ralph Ciscar. Ralph, go ahead. Good evening po sa ating beloved guest. And my question po will be to our honorable congressman. So, regarding po sa PDAF, since it has been a long time it has been existing for a very long time, and the abolishment of this PDAP has been also existing for a very long time. Instead of abolishing it, do you think it's about time na magkaroon ng specific law requiring those on the legislative to have their financial statement on the financial release on the fund released by them from the PDAP, so that they could see deeper where those funds really goes? Instead of abolishing it, why not make a law instead? Hindi na kailangan ng batas, ginagawa na yan ngayon. No? Pumunta kayo sa website ng DBM at nakalista doon lahat ng mga PDAF releases sa bawat kongresista. So ginagawa na yan ngayon. No? Sir, but then regarding such PDAF has been existing despite of the presence of such law. And do you think more specific law is indeed needed? Siguro gampanan lang yung gampanan lang ng gobyerno yung may responsibilidad para ayusin at i-check itong bagay na ito. Kasi it's actually pag-iinitan natin yung, sa akin simple lang yan, pag-iinitan natin yung PDAF, hindi naman yung gumagawa. Sabi ko nga sa'yo, simple lang. Yung full devolution ng gobyerno natin under the local government, na dati nga kasi, nung bata pa tayo, bata pa rin naman ako, dati kasi central government lang nag-i-implement. Now, even local governments can implement. So sabi ko, if we have more or less 1,005 mayors, if half of that mayors are good, half of this country would be good. Ang ibig kong sabihin lang simple rito, hindi yung PDAF ang mainit dito. Hindi naman lahat ng congressman ay ganon. If there are allegations, then they have to try to prove it and they should be responsible for their wrongdoings. But then, I think the people should not suffer from this one. Kasi kinakailangan naman, no? Kinakailangan naman natin, like, for example, many scholars have been nakaka-graduate. Sabi ko nga lang, simple lang sa akin, kung pwede natin kayang i-provide ng gobyerno na lahat ng mag-aaral ay pwedeng paaralin, wala, pwede kaming hubaran ng PDAF, walang problema. Basta lahat ng may sakit ay pwede. Pero under the present circumstance, whether we admit it or not, sabi ko nga, PGH is just near, at Rose stone away from Malacanang. Pero hanggang ngayon, sabi ko nga sa'yo, bakit ganon? Hindi kumpleto yung PGH. So simple lang yun. Sabi ko nga, simple. Sa atin dito, for me, the abolition is not actually the move for this one. I guess, Cathy, the common interest is really the development of the nation and being responsive to the needs of the people. But the question is, how? And is the exercise of discretion on the part of the legislators consistent with the policy of devolution, etc.? Dami pa tayong katanungan. Oo, at saka isang malaking tanong din, I guess, no, sa isipan ng ating mga manonood na kabataan, kung transparent naman pala, kung meron naman palang safeguards, bakit? Bakit nangyayari? Bakit nangyayari pa rin itong mga nangyayari? Magbabalik po ang Special Forum.